Hello, I am Kevin Tan. I am one of the passers nitong November 2025 Civil Engineering Licensure Exam. Very fortunate tayo, no, na nakapasa ako. So, ayan. So, in this video, gusto ko lang ikwento or magbigay rin ng tips, no, habang fresh pa ako sa board exam para sa mga magte-take sa future, no. And I'm sure naman na marami ditong video sa YouTube tungkol about tips. Meron pa nga sa mga top notchers. Pero wala lang, no? Gusto ko lang ikwento tsaka ibigay yung tips ko, no? Kasi I think every story will be unique, no? So, yun. One of the first things talaga na natutunan ko sa review journey ko and sa basically sa pag-aaral lang, no? In general is from the very start, no, kung kailan ka nag-decide na mag-take, ma-overwhelm ka talaga. Magugulat ka talaga with the amount of topics na kailangan mong aralin, no. Kasi sa math pa lang, no, algebra 1 hanggang calculus yan. Sobrang dami niyan. Algebra, trig, plane and solid geometry, etc. Marami talaga yan, no? Tapos, lalo na PSAD, sobrang dami rin. Structural theory, STREMA, RCD, steel, marami talaga, no? And nung time na yun, no, nung nagsimula ako mag-review sa May. Tapos enrolled ako sa review center na Review Innovations, no? RI. Tapos hybrid ako nun, yung review period ko. Naalala ko nung start, sobrang overwhelmed ako sa no. Lalo na sa first 2 weeks pa lang ng review. Kasi parang halos wala talaga akong alam. Halos parang nakalimutan ko lahat ng naaral ko dati. Tapos siguro talagang mahirap, no. And naalala ko pa yun kasi may mga weekly assessments yun, no. And sobrang wala akong masagutan dun sa mga weekly assessment. Tapos baksak rin talaga ako dun. And quickly, no, na-realize ko talaga na ito yung tip number 1 ko is your pace as a review student is not the review center's pace, no. Dapat maaga pa lang ma-realize mo na kaagad yan. Kasi ang trabaho kasi ng review center is kahit ano pang review center yan is ibigay lahat ng posibleng lumabas, no, sa board exam. And marami talaga 'yon. Sobrang dami ng scope na 'yon kasi sa mga past board exams may mga topics talaga na biglang one question lalabas, ganyan. So syempre, kailangan nila ituro 'yon, no. Kaya mo sila binabayaran para ituro nila yung mga ganun na topics, no. Pero syempre, no, as a review student, hindi mo naman kagad mamamaster lahat yun, na lahat ng topics na yun, no, in just like siguro 1 hour or 2 hours kung kailan yan ni-lecture, no. Kasi naalala ko nun, example, no, pinakamadaling topic, SRB sa RCD, singly reinforced beam. Wala talaga akong alam nung tinuro siya the first time, no. And then pinanood yung replay, tapos di ko pa rin siya maintindihan. Lumabas na siya sa weekly assessment, di ko siya maintindihan. Lumabas siya sa pre-board 1, hindi ko rin siya maintindihan, no. So yun. So ang point ko here is your pace, no. Your pace as a review student, hindi siya pace ng review center. Now, ang gagawin mo as a review student, you try your best, no. Hindi naman para makaabot dun sa pace ng review center. It's just that kailangan mong by the board exam, no? By the board exam, ready ka. Pero at least, no, kaya mo nang sumagot by the board exam. Okay lang yan na baksak ka sa mga assessment, no? Basta dapat pagdating sa board exam, ready ka, no? Kasi ako nung ginagawa ko, kaya baksak ako sa mga assessment, okay. Pero inaaral ko pa rin yung assessment. Okay lang bumagsak ganyan, pero inaaral ko yung assessment the week after or ganyan.
So medyo delayed talaga yung pace ko as a review student, no? And alam ko yun kasi hindi talaga ako hindi talaga ako maka-keep up sa review center. And okay lang yun kasi by the time na pagdating ng board exam, I think medyo confident ako sumagot, no? Confident ako sumagot. So yeah. Ito, tip number 2, ito hindi ko masyado to nasundan and I'm sure marami rin to nagbigay na ng tip is to have a schedule, no? Have a schedule and you try your best to strictly follow it, no? Bakit hindi ko siya nasundan? Kasi for me, no, nung nag-review ako, hybrid kasi ako noon. Tapos nung nag-review, first month yun online and then yung second month in person, no. Tapos yung in person na kasi afternoon session pa ako noon. And sobrang napapagod lang talaga ako kasi ang layo ko pa nakatira. Tapos yung review innovations na sa Manila. Ang layo niya, no, ang layo. Tapos pag nagko-commute ako, hindi ko talaga pagod talaga ako pag uwi ko, no. Pagod talaga ako and tapos uulitin ko siya ulit the next day, ganyan. So pagod talaga ako noon, no. So hindi ko talaga masyadong nasundan yung ginawa kong schedule. Nag-try pa akong magising ng umaga, no. So after nung hybrid session sa review, no, nung nag-refresher na yung namin, yung review center, nagpalipat ako. Sabi ko, online na lang. Online na lang ako, please. Ayoko na mag-commute. Ganyan. So, nung nag-online ako, it was so much better. Kasi, nasa bahay lang ako, ganyan. That's number 1. Number 2, no? Hindi ako napapagod sa pagko-commute. Number 3, no? I can solve as many problems as I want dahil nasa bahay lang ako. Pero syempre, ang kalaban mo dyan is katamaran, laziness, of course. Tapos yung parang medyo gusto mo lumabas ng bahay rin, no? Just to, para hindi ka lang nakaupo, ganyan. Pero again, no? For me, I feel like medyo nagka-schedule talaga ako nung refresher na. So yung schedule ko nun is magising ng maaga, mga 8 a.m. ganyan, no? 7 a.m. Tapos, ang gagawin ko nun is, sasagot ako the day before, pag di ko alam, skip, ganyan. And then the next day, no? 8 p.m., 8 a.m., gising, pasok sa online. Tapos, try ko aralin ulit yung mga binigay nila. Tapos, pagdating ng mga lunchtime, no? Doon na nila i-post yung for tomorrow. So, doon ko naman sisimulan yun. And then, pagtapos na ako doon sa hapon, break ng mga 1 p.m., 2 p.m., no? Para kumain. Tapos, or ligo, ganyan, kain, ligo. Tapos, 2 p.m. hanggang 2 p.m. or 3 p.m. hanggang 6 p.m., no? Try ko i-finish yung for tomorrow. Tapos 6 p.m. hanggang 7, kain. Tapos 7, pa gabi na, CE-ref. Ganon yung naging schedule ko, no. I just stuck to that for a month, no. Ginawa ko talaga yun for a month. And April, kasi nag-refresher yun nung April, May, June, July, August. Ginawa ko yun buong August hanggang September, no. Tapos, of course, alam naman natin na delay yung no. So ginawa ko yun for nung August hanggang September. Tapos nung na-delay, ginawa ko siya ulit nung papalapit na yung November. No? Ito, no, tips 3 and 4 ko siguro ipaghalo ko na lang. And I think this is very important, no. Sa gitna ng review and refresher course nyo, no, I'm sure papasok sa utak nyo is yung mga questions na papasa ba ako, ganyan,
Papasa ba ako? Kaya ko ba pumasa? Hindi ako magaling, ganyan. Hindi ko kaya sumagot. Yung self-doubt ba? And for sure, no, dahil doon, magkakaroon kayo ng mga heavy feeling na parang, tutuloy ko ba to? Ganyan, ganyan. Tutuloy ko ba to? And for me, nung nag-review ako, siguro palagi kong iniisip yun. Palagi kong iniisip yun. Pero there was one time talaga, early on in the review, na medyo malalim yung pag-iisip ko ng gano'n. And to a point na sobrang na-affect yung mental health ko na 1 week ako hindi pumasok sa online class. No? 1 week ako hindi pumasok sa online class kasi sobrang doubt ko talaga sa sarili ko noon, and like parang dami kong sinasabi na kaya ko ba ganyan, and to a point na parang kine-question ko na no show na lang ako sa board exam, no show na lang, or wag na lang, hindi ako sure kung nakapag-file na ako noon, or like wag na muna ako mag-file sa PRC, ganyan, no? And sa mga ganun na moments, no, ang kailangan mo lang isipin, and this is tip number 3 and 4, pagsama ko na, kailangan mo lang palaging isipin is, no, bakit mo ba ginagawa to? Bakit mo ba ginagawa tong pag-aaral sa board exam, no? Bakit ba ako may dream na ganito, no? Palagi mo lang isipin yun. Palagi mo lang i-remind sarili mo kung bakit ka nag-aaral ng ganyan, no? And kung whatever your reason is, no? Kung pamilya mo, kung sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo na nakatingin sa iyo, no? Or sa mga nagpaaral sa iyo, no? Whoever man, or kahit para sa sarili mo, no? Whoever it is, no? Doon ka humugot. Doon ka humugot ng lakas, no? Doon ka humugot ng lakas para ma-continue mo yung ginagawa mong pagre-review, pag-aaral, no? Kasi ngayon lang naman yan mahirap. Ngayon yan mahirap, no? Kung pumasa ka na, no? Kung pumasa ka na, that's weight lifted off your shoulders na, no? Yung board exam, wala na yan. Tapos na. Pag tapos na, magiging proud ka sa sarili mo na nag-aral ako, or nag-choose ako mag-aral today or tomorrow or whenever, no? Basta ganun, no? Okay lang yan pag ganun naiisip mo. And again, ito, no? Tip number 4, pag nakakapag-isip ka ng mga ganyan, no? Break ka muna. Mag-break ka muna mag-aral. Kasi in my review period, no? Hindi naman ako puro aral lang ako. Puro lang aral sa table, no? Hindi naman ako puro aral lang. Ang ginawa ko rin noon is lumalabas rin ako with my friends, no? With my family. And tinatry ko talaga mag-relax lang, or like hindi lang muna isipin yung pag-aaral for like kahit isang araw lang sa linggo, no? Siguro gawin mo lang sa Sunday, ganyan. Sa Sunday, Monday to Saturday mag-aral ka. Sa Sunday, break ka lang, no? Break ka lang. Mag-physical activity ka. Ako, nagpipickleball ako noon. Tapos, physical activity, kung gusto mo, maglaro ka, Valorant or whatever, no? Pwede. Kahit basta isang araw lang, or like 2 araw, or kung kailan ka medyo gusto na mag-give up, no? Pwede ka magganyan, break. Mental health break pa, no? Maganda yun. Maganda talaga gawin yun, no? And for me, because of that, no, yung paghuhugot sa rason, tsaka sa mga mental health, no? Hindi ako masyadong na super overwhelmed na nung nasa gitna na ako ng review hanggang dun sa patulo na, no? Pero nung start talaga, hirap talaga ako nun. As in talagang mentally, I was not there, no? Ito, lapit na tayo sa
refresher, no? Lapit na tayo sa board exam mismo. Pag nasa refresher course na kayo, no? Refresher course, or malapit na yung board exam, ang gagawin nyo dyan is, maglilista kayo ng mga topics na hindi nyo pa masyadong alam, no? Kasi, nung time na yon, nung 1 month before, no? Siguro, I was confident na sa mga topics ng HGE, no? HGE na yung pinaka-confident ko kasi pinaulit-ulit ko siya sa CRF Tapos yung mga problems nun magkakamuka pero paminsan iba yung tinatanong, no? Pero okay naman, like for me okay naman ako. So yung PESAD tsaka MSTE talaga yung medyo confusing or kailangan pa, no? So nililista-lista ko talaga yan. Nililista-lista ko yung topics. And naalala ko pa to nung November 15 ata or something like that. Nilista ko yung mga topics na hindi ko alam sa PESAD or hindi ko pa masyadong gamay, no? Ang nilagay ko doon, 3D forces, plastic centroid, tsaka more circle ata. Yung tatlo na yon, no? Tatlo na yon, di ko pa masyadong gamay. Kulang yun actually Nakalimutan ko lang. Perlins dapat, may kasama pang Perlins doon, pero nakalimutan ko na yun. And anyway, so 3D forces, plastic centroid, tsaka more circle. Inaral ko yun the week before the board exam, no? The week before, November 15. Inaral ko siya. Hindi ko kasi talaga siya naintindihan sa review center. Parang sobrang nag-space out ako pag 3D yung pinag-uusapan. So nanood ako ng YouTube video. Shout out ko na lang dito. No? Lagay ko na lang dyan. But inaral ko yung 3D forces niya and how to answer it. Pagdating ng board exam, first 20 questions, no? Di ko naintindihan. First 20 questions kinip ko. Kasi it's either hindi ko siya mapalabas or na may nakalimutan ako or unang tingin di ko alam, so skip. Pagdating ng 21 or 22, no? 22, pagdating ng question 22, 3D forces lumabas. And I was like, my God, naaral ko to a week before the board exam, no? So, tinry ko sagutin yung 3D forces. Lumabas naman yung tatlo na hinihingi. Kasi situational yun. Tatlo yung hinihingi. Di ko alam kung na-trap ako, pero pasado naman. So, I think that's one situation I got right, no? I think, like, medyo confident talaga ako na tama ko yun. So, maglista kayo ng mga topics na hindi nyo pa masyadong alam. Siguro mga 2 weeks, 1 week, or 3 weeks, or ugaliin nyo ng ginagawa yon a month before the board exam. Para you can cross it out, no? Per topic. And ito, no? Last tip na to, or tips. Pag malapit na sa board exam, 1 week na lang, ganyan. Ang gagawin mo dyan is, magpapahinga ka. Papahinga, inom kang Berocca, huwag kang magkasakit. Don't do anything na pwede kang ma-injure or masaktan, ganyan. And magdasal ka talaga ng magdasal, no? Magdasal ka na pumasa ka and may guidance sa si Lord, no? During the board exam. Just keep on praying talaga na lahat ng pinaghirapan mo is maging lisensya, no, after the board exam. Tapos isa pa to, no, a week before the board exam, papasok ulit dyan yung doubts, papasok ulit dyan yung pagka-cold feet natin, no. Siguro baka maraming magsasabi na gusto mag-back out or whatever or ganyan, no, na hindi pa sila ready, ganyan. Always know na I think you'll never be ready for the board exam, no. I think never ka talaga magiging ready for the board exam unless you're the examiner, no. Unless you're the examiner, never ka talaga magiging ready for it. Pero the decision to show up
tapos ilaban mo yung pangarap mo, no? Yun yung importante. Yun yung importante doon. Yun yung importante doon, no? So, during the board exam, no? During the board exam, dasal ka lang ng dasal, no? Ganyan talaga. Tapos, last tip, no? Last tip. The day before the board exam, matulog ka ng maaga. Matulog ka talaga ng maaga kasi mahirap talaga na wala kang tulog, no? Ako noon, the day before the board exam, mga 8 and then 9:30 tulog na ako. Nagising ako nagising ako mga 3 o'clock. Tapos pag uwi ko noon after the first day, 8 p.m. tulog na ako. Gising ako ulit the next day 3 o'clock. So gano'n, no? Tulog ka talaga, no? And then magdasal ka lang. Magdasal ka lang. So those are my tips during the board exam. These are more general tips. I can make more specific videos on certain aspects pagdating sa review and refresher, no? So good luck on March 2026 and the future board exams, no, to come. I'm sure na makakapasa rin kayo, engineer. So good luck, no? Thank you for watching. Bye.